ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Aleluya, aleluya. Pagpalang umaga rin po. Aleluya, aleluya. At Happy Divine Mercy Sunday po sa inyong lahat. Kamusta po ba kayo? Kinakaya nyo pa po ba? Amen? Dapat lang kasi may awa ang Diyos. Laging may awa ang Diyos. May kasabihan po tayo, kapag may nagsasarang pinto, may nagbubukas na bintana. Pero iba po yung tinuturo ng ating mabuting balita. Pag may nagsasarang pinto, na minsan nakalak pa, nakapinid pa. Pag may nagsasarang pinto, pumapasok ang Panginoon. Sa mabuting balita, hindi lang yung pinto ng bahay ang nakasara. Nakasara rin yung pag-asa ng mga alagad. Takot na takot, nagtatago sa mga Hudyo dahil malamang sila na yung susunod na ipapatay. Sila na yung susunod na hulihin. At alam nyo bakit din sila natatakot? Kasi alam nilang may ginawa silang kasalanan. Kasi iniwan nila sa ere si Jesus nung ito'y dinadakip na. Pero sa gitna ng pagkasara ng kanilang pag-asa, pumasok si Jesus. Ano pa yung ibang nakasara? Yung pananalig ni Tomas. Sinabi na sa kanya, nakita namin ng Panginoon. Ano sabi ni Tomas? Hanggat hindi ko nakikita yung sugat niya, hanggat hindi ko na ipapasok ang mga daliri ko sa butas ng kanyang kamay at sa sugat niya sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Pero kahit nakasara ang pananalig ni Tomas, pumasok pa rin si Jesus. Ano sinabi ni Jesus? Ipasok mo ang iyong mga daliri sa aking sugat. Tignan mo ako. Alam nyo, ang ebanghelyo ni San Juan, laging may detalye. Pero hindi nabanggit ni San Juan na hinawakan ni Tomas ang mga sugat ni Jesus. Walang nabanggit ni hindi lumapit si Tomas. Sinabi niya agad ang pinakadakilang pagpapahayag tungkol kay Kristo. Panginoon ko at Diyos ko. Hindi si Tomas ang humipo kay Jesus. Si Jesus ang humipo kay Tomas. Ganyan po ang epekto ng kapayapaan na binibigay ng Panginoon. 3 beses niyang sinabi sa mabuting balita, sumainyo ang kapayapaan. Ang kapayapaang ito, sa wika ng buting balita, shalom. Hindi lang basta nakikipag-ayos. Kapag sinabihan ka ng sumainyo ang kapayapaan, sa wika ng Biblia, ito ay nangangahulugang pangkabuoang kalusugan. Hinihiling ni Jesus sa mga alagad, gumaling na sana kayo. Hindi lang pisikal, hindi lang emosyonal, pangkabuuan. Ganon ang awa ng Diyos sa atin. Hinihiling na tayo'y gumaling pangkabuuan. At ang dulot nito, tunay na kapayapaan. At ito ang awa na nagtataguyod sa atin araw-araw. Ito ang awa
na nagtaguyod sa simbahan simula pa nung unang panahon hanggang ngayon. Makikita natin yung pagkilos ng simbahan mula sa unang pagbasa hanggang sa ikalawang pagbasa. Sa unang pagbasa, honeymoon stage pa yung simbahan, nagsisimula pa, masaya pa, napakarami pang umaanib. Lahat sila magkakasalo, nagbabahaginan, nagbibiyak ng tinapay kaharap ang isa't isa. Masaya pa. Pero ito rin yung simbahan na sinulatan ni San Pedro sa pangalawang pagbasa. Sinabi, katulad ng ginto, kayo ay sinusubok, dinadalisay ang inyong pananampalataya. Pero ang kasiyahan nila nananatili. Pero ito yung kasiyahan na nandito na sa loob. Maraming ganyan sa atin. Kapag nagsisimula, masaya. Pag nagsisimula, masigla. Iba't ibang mga samahan ng simbahan, iba't ibang relasyon natin. Pero dumarating ang panahon, sinusubok tayo. Paano tayo nagiging patuloy na masaya? Dahil sa awa ng Diyos. At hanggang ngayon, kumakapit tayo dun sa awa na yun. Kaya nga mamaya, pagkatapos ng sumasampalataya, makikiisa tayo sa pambuong bansang pagtatalaga sa banal na awa ng Diyos. Sa dulo ng ating banal na misa, darasalin natin ang Oratio Imperata para sa pandaigdigang kapayapaan. Kasi kumakapit tayo, awa ng Diyos ang magtataguyod sa atin. Ang awa na nagdadala ng kapayapaan. Kaya nga po, bago tayo mangumunyon, pag tayo kumakanta ng kordero ng Diyos, 3 beses tayong nagsasabi ng kordero ng Diyos, di ba? Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. At sa huli, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Nauuna ang awa at ito ang nagdadala ng pagiging payapa. Kaya mga kapatid, ito yung kahulugan ng lagi nating ginagawa sa banal na misa. Yung pagsasabihan natin ng peace be with you. Hindi ito basta-basta. Ito yung nagbukas sa mga alagad na pininid yung pinto ng kanilang pag-asa at pananalig. Ito yung nagtaguyod sa simbahan simula pa noong una. Kaya sana, kapag nagsasabihan tayo ng peace be with you, lasapin natin, namnamin natin. Hindi yung para kayong mga Hapon, yuko lang kayo ng yuko sa isa't isa. Sabihin nyo talaga, peace be with you. Iparinig ninyo sa isa't isa, hindi yung pss, pss, pss. Napakamakahulugan ng bahaging iyon ng banal na misa. Bigyan po natin ng pansin sapagkat yon ang kapayapaan na nagtataguyod sa atin. Kinakaya mo pa ba kapatid? Naguguluhan ka ba? Kapag gulong-gulo ang buhay mo, balikan mo ang awa ng Diyos sa iyo. Balikan mo ang pag-ibig ng Diyos na hindi nagmamaliw, sabi sa Salmo. At papayapa ka sa gitna ng mga ingay sa paligid mo at sa isip mo at sa puso mo. Amen.